Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Pagsadsad ng piso versus dolyar, malaki ang epekto sa presyo ng bilihin. Yan ang MBC TV Network News, ni Jackie Resio. Pinangangambahan ngayon ang posibleng paghina ng ekonomiya at pagtaas ng inflation ng bansa ngayong bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Professor Emmanuel Leyco na isang economist at dating presidente ng pamantasang lungsod ng Maynila na apektado nito ang presyo sa merkado lalo na sa presyo ng petrolyo dahil nag-aangkat tayo ng mga ito. Lalo na po kung ito ay karoon na ng epekto doon sa presyo ng gasolina na inaangkat natin gamit ay dolyar. Kung mas mababa ang piso kontra dolyar, aasahan din natin na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama na po ang gasolina. Bagamat makatutulong talaga ang price freeze para sa mga mamimili, mahirap na lubos itong mapatupad. Sabi ni Leyco, mahihirapan una na ang Department of Trade and Industry o DTI kapag ipinatupad ng panukalang price freeze hanggang sa matapos ang taon dahil libo-libong produkto at mga pamilihan ang kailangan nilang bantayan kaya tila hindi rin ito magiging epektibo. Napakahirap pong isakatuparan ang utos ng Pangulo na huwag magtaas ng presyo kung ang merkado mismo ang nagsasabi na kailangan makabawi yung mga nagbebenta na ang kanilang kinuha ay mas mataas na presyo para dalhin sa mga merkado. So babawi naman yung mga supplier, yung mga pong nagbebenta ng mga produkto dahil nakuha nila yung mga produkto sa mas mataas na presyo dahil po sa paggalaw ng piso o dolyar. Dagdag naman ni Leyco, kailangan namang maipakita ng gobyerno na may pinatutunguhan ng mga investigasyon at may mapanagot tungkol sa katawilian at korupsyon sa bansa para maibalik din ang tiwala ng mga investors. Kailangan marinig nila ano ba ang nangyayari dyan sa investigasyon. Kailangan magkakita ng mga konkretong resulta ang mga investigasyon at hindi naman po pwede na ilang buwan pa bago natin malaman kung ano ang direksyon ng investigasyon na ito. Kaya po mahalaga na yung live streaming ay maisakatuparan na. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At sa ating Metro Manila ngayon, presyo ng bulaklak sa Dangwa, nagsimula ng tumaas. Ngayong magsisimula na ang undas, tumaas na ang presyo ng ilang bulaklak sa Dangwa, Maynila. Paliwanag ng mga nagtitinda, tumaas na kasi ang paghango nila, kaya't mataas na rin ang kanilang pagbenta. Ayon kay Aling Susan, nasa 50 hanggang 200 pesos na ang itinaas sa presyo, depende sa laki ng bulaklak at sa arrangements. Sa ngayon, mataas na ang presyo ng mga bulaklak na karaniwang ginagamit sa undas, tulad ng carnation na 230 pesos ang 10 stems, Malaysian moms na 450 hanggang 600 pesos na ang 12 pieces, 80 pesos naman ang Peruvian lily para sa 12 stems, pwede pa rin naman tumawad kung maramihan ang bibilin, at pwede rin magpa-arrange ng bulaklak. 100 pesos ang bulaklak na nasa styropot, habang 300 hanggang 1,000 pesos naman ang nasa basket. Ayon sa mga nagtitinda, mas matagal ang bulaklak kung nakatusok ito sa foam na may tubig. Bukas, asahan na raw na mas tataas pa ang presyo ng bulaklak sa Dangwa, na tatagal hanggang sa November 2. Samantala, mabigat ang daloy ng trapiko sa Dangwa, dahil abala ang lahat maging ang mga kargador. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Huwebes. 56 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.